Oh, hali kayo mga apo, dun tayo sa harap. Yaya ng matanda kina Skylight. Hawak pa ng mga kamay nito ang isang kamay niya at ang isang kamay ni Dylan Eros. They're about to go nang marinig niya ang pamilyar na boses ng kanyang daddy. Sumingit ito sa kanilang tatlo. Mrs. Feli Madrigal, kamusta kayo? Magiliw na kinuha ni Mr. Ong ang kamay ng matandang nakahawak sa kamay ni Skylight. I'm Edison Ong, daddy ako ni Skylight. Ngiting-ngiti siya nitong sinulyapan. Lihim siyang napangisi dahil sa pagkadisgusto. Manang-mana rito ang anak nitong si Adrian. Expert sa pagpakitang tao, ngunit ang totoo, plastic naman. Pagkatapos nitong magparinig ng mga hindi makain ng asong salita kay Dos, heto at biglang nagpapalakas sa lola ng binata. All because the old man just found out that Dylan Eros is the mayor's son. Ah, ikaw pala ang ama niya. It's good to meet you, Mr. Ong. Magiliw na nakipagkamay ang matandang babae sa kanyang daddy. Kapag kuwan ay nagawin naman ang tingin nito sa kanilang likuran. And that woman is her mother? Alam niyang si Estrelita ang tinutukoy nito. No ma'am. Pinutol niya kaagad ang dapat nasasabihin ng ama niya. Napansin niyang sumimangot ang huli. Gayunpaman ay nagpatuloy siya nang tumingin ang matandang babae sa kanya. Celestine Lopez po ang pangalan ng mama ko. Paglilinaw niya. Dahil kahit kailan, hinding-hindi niya ituturing na ina ang taong dahilan kung bakit nawala ang mama niya. Mananatili lang ito bilang kanyang stepmother. Really? Oh yes, you've got her eyes and her beauty. Yung nanay niya na ang Lola Geronimo, kaibigan ko noon. Tingnan mo nga naman. Napakaliit ng mundo. I heard that your mother died. Ngumiti siya ng malungkot. Opo. Subalit napawi iyon nang maramdaman niya ang mainit na palad ni Dylan Eros na dumikit sa palad niya. Hinawakan at pinisil nito ang kanyang kamay. I'm sorry for your loss, iha. Umiling siya at nginitian ang matanda. O siya, halina kayo apo, doon tayo sa harap. Hinila na silang dalawa ng matanda, leaving Skylight's dad partially embarrassed with mouth shut. Di nagtagal ay narinig na nila ang boses ng mayor. He started his speech with a cheerful old man's laugh. You know what makes this night extra special? It's my mother and my son. Napakasaya kong makita silang pareho. Sinalubong sila ng mama ni Dylan Eros at pinaupo sa VIP table. Akalain niyo ba naman? Umuwi pa ang nanay ko mula sa States para lang makita ako sa aking birthday. At pati rin ang anak kong manang-mana sa kakisigan ko. The mayor laughed. Tapos tumingin ito sa gawin nila, partikular na kay Dos. I think he's not into social gatherings like this, lalong-lalo na sa pampublikong programa. Kaya ngayon lang namin siya naipakilala sa inyo. My son is Dylan Eros. Itinuro ng kamay nito ang binata. Poging-pogi pero mukhang gangster. Anak, tumayo ka naman para makilala ka ng buong lalawigan natin. Tinanguan ni Skylight si Dylan Eros upang kumbinsihin ito. Huminga muna ng huli bago ito tumayo. May sasabihin ka ba kay Papa? Tanong ng mayor. Ha? Narinig naman ni Skylight ang pag-react ng binata. Napangiti siya. Hindi siya sigurado kung tama bang dinala niya roon ang lalaki. Pero sa nakikita niya, may mabuting naidulot iyon sa parehong panig nila. Maya-maya'y nag-abot ang host ng mic dito. Pasimple itong lumingon sa kanya, tsaka ito nagkamot ng ulo. Halatang hindi nito alam ang sasabihin. After a while, huminga ito ng malalim at nagsalita ng may kaseryosuhan. Invited kayo sa kasal ko. Nangunot ang noo ni Skylight nang wala sa oras. Anong kasal? Wala pa naman sa plano nila ang pagpapakasal sa lalong madaling panahon. Bakit nag-iimbita na ito? Nag-iisip ba ito? Everyone was shocked. As in everyone, including the mayor. Sino ba naman kasing mag-e-expect na gano'n ang sasabihin ni Dylan Eros? Parang gusto nang magtago ni Skylight sa ilalim ng mesa dahil sa kahihiyan. Ngunit, biglang nagbago ang timpla ng sandali.
nang marinig sa speakers ang lalaking tawa ni Dylan Eros. Biro lang pa. Matagal pa yun. Sabi nito gamit ang casual na boses. Para siyang nabunutan ng tinik. Nalilito siya minsan sa binata dahil napaka-unpredictable nito. But she have to admit na natutuwa siya sa taglay nitong ugali. Hindi niya lubos maintindihan kung anong klase ng ugali iyon, pero natutuwa siya. Gusto kong malaman nyo na, yun, happy birthday na lang kasi baka kung ano pang masabi ko. Tumawa ito na sinundan naman ng mayor. Tumawa rin ang mga tao. Nagpatuloy ang selebrasyon. Naupo lang sila. Nag-usap-usap kasama ang mayor at vice mayor. Uminom ng wine at kumain habang ang iba'y sumasayaw. Hindi na muling ininda ni Skylight ang presensya ng kanyang ama sa hall na iyon. Why would she give a care kung ito nga ay hindi siya matrato ng maayos bilang anak? Mas mabuting huwag na lang niya itong pansinin. Magsi-CR lang ako. Paalam niya kay Dylan Eros, ngunit nang tumayo siya ay tumayo rin ito. Sasamahan kita. Wika nito. Huwag na. Samahan na kita, baka mawala ka. Hindi naman ako bata eh. Sagot niya rito, nakahawak pa ito sa kanyang likod. Kahit na, nandiyan ang daddy at stepsister mo, baka kung ano pang mangyari. Dylan Eros, I can handle them. Giit niya. Basta, sasamahan kita. Pagpupumilit nito. Wala na siyang nagawa nang ito na mismo ang magtulak sa kanya upang maglakad. Kaso napahinto silang pareho nang makita ang babaeng papalapit sa kanila. Pamilyar ang mukhang iyon kay Skylight. Nakita na niya iyon sa picture at nakita na rin niya iyon sa personal, sa mall, nung makabangga nito si Dylan Eros. From the woman in front of them, lumapit ang tingin niya sa katabi niyang lalaki. Nakatitig ito ng mabuting-mabuti sa babae na parabang ang babae lang ang nakikita nito nung mga oras na iyon. Kinagat ni Skylight ang iba mong labi niya bago siya bahagyang ngumiti. Huwag mo na akong samahan. Mahinahon niyang sabi, saka siya nagmadaling umexit. May pagkataranta sa kanyang loob, kaya sa exit nga siya dumiretso. Paglabas niya roon, pawang mga hagdan lang ng pataas at pababa ang nakita niya. She's about to go back inside when she heard someone's moaning. Jive, please. Huwag kasi dito. Baka may makakita pa sa atin. Oh God. Sa likod ng hagdan nanggaling ang boses at alam na niya ang nangyayari. But as much as she wanted to ignore them, nakatawag ng pansin sa kanya ang narinig niyang boses ng babae. It's so familiar. Miss na kitaan. Ang tagal ko nang nagpipigil. Sandaling-sandali lang to. Oh no. Pag nahuli tayo ni Kin. Naningkit ang mga mata niya nang marinig ang pangalang binanggit nito. Kin. Alam na niya kung sino yung babae. It was her stepsister. Napangisi siya. Yung dalawang tao na nanloko sa kanya, naglolokohan din pala. What a shame. Handa na siyang umalis doon at ignorahin na lamang ang nalaman ng marinig niya ang mga yabag mula sa ilalim ng hagdan. Before she could turn her back, nagtama na ang mga mata nila ni Adrian at ang lalaking nakasunod dito ay bumalik at tuluyang bumaba. Pinakitaan siya ng kanyang stepsister ng nakakamatay na tingin kaya wala na siyang choice kundi harapin ito. Did you see us? Did you hear us? Mataas ang boses nito. Tuluyan itong umakyat sa kinatatayuan niya at hinila siya malapit sa hagdan. Answer me, Skylight. Isusumbong mo ba ako kay Daddy? Isusumbong mo ba ako kay Kin? Sagutin mo ko. Hinablot niya ang braso niya mula sa mga kamay nito. I'm not like you, Adrian. Hanggat hindi ako damay, gawin mo kung anong gusto mong gawin. Wala akong tiwala sa iyo, Skylight. Give me your phone. Inagaw nito ang pouch niya, subalit hindi niya ito binitawan. I said give me your phone. Let me see it. Baka kinuhaan mo kami ng picture. Let me see it. Wala kang makikita dyan. Hinila niya iyon hanggang sa mapasakamay din niya. Aalis na dapat siya nang hilain ng babae ang kanyang buhok. I hate you. I hate you so much, Skylight. Nagpumiglas siya. Ngunit hindi nito binitawan ang buhok niya, kaya inabot din niya ang buhok nito para hilain din. Ikaw na lang palagi ang bida. Nakakainis ka. Ann, tama na.
Maya-maya pa ay may umawat na sa kanilang dalawa. It was Kin, pero hindi nagpaawat si Adrian. "Huwag kang makikialam dito, Kin!" Sigaw nito. Binitawan nito ang buhok ni Skylight at itinulak nito ang lalaki palayo sa kanila. Nawala ng balanse ang lalaki nang madulas ang paa nito sa gilid ng hagdan. Nahulog ito hanggang sa baba at tumama ang ulo ng malakas nito sa dingding. The two girls were both shocked to death. "Kin!" Patakbong bumaba ng hagdan si Adrian. Umupo sa tabi ng boyfriend at sinubukan itong gisingin, ngunit unconscious na ito. Nanatili sa taas si Skylight, namumutla. Hindi siya makakilos. Kabadong-kabado siya habang pinagmamasdan ang walang malay na katawan ng lalaki. Di nagtagal ay dumating si Dylan Erot. Kasunod ang ilang pang mga tao. Tumawag kayo ng ambulansya, please!" Natatarantang pahayag ni Skylight. Nang dumami na ang taong nakikiosyoso roon, ay saka naman biglang sumigaw ng umiiyak si Adrian. "Si Skylight! Tinulak ng babae niya ng boyfriend ko!" Hindi bukal sa loob ni Dos ang pagsama kay Skylight noong gabing yon sa birthday party ng kanyang ama. Ngunit may kung ano sa babae na naguudyok sa kanyang gawin o sundin ang mga gusto nito. Hindi niya ito kayang tiisin. Kahit ayaw niya, sumama pa rin siya. But being at that party, he made a little mess. Hindi niya akalaing makakaharap niya roon ang tatay nito at makakarinig na naman siya ng mga magagaspang na salita. Na-upset siya, kaya imbis na sagutin ang matanda, naisipan na lang niya itong iwasan. However, the night was saved, thanks to his lola, at ang pagdala sa kanya roon ni Skylight ay nakapagdulot ng mabuti. Nalaman niyang hindi naman pala talaga siya tinalikuran ng kanyang parents, that they still care for him, that he's welcome to return home anytime. The night was so good that he can't take his eyes off of Skylight face. Nagpapasalamat siyang isinama siya nito dahil nakita rin niya kung gaano talaga ito kaganda. Hindi na nawala ang tingin niya rito. She must be the simplest guest on that evening. But for him, he stood out. Kaya nga nung magpaalam itong nagpupunta sa CR, ipinilit niyang samahan niya ito dahil napakaganda nito para pabayaang mag-isa. Subalit natigilan siya nang lumitaw sa kanyang harapan ang kanyang ex-girlfriend. Stacy was not just there for the party. She was there to talk to him. Nang makaalis si Skylight ay hinarangan siya ng ex niya, kaya hindi niya agad ito nasundan. "Dylan Eros, how are you?" Tanong nito. For a short moment, the woman in a blue silk dress, red lipstick, and tanned skin caught his interest. She was quiet, seductive that night, and the agony in her eyes almost made him want to talk to her. Sa likod, nakita ni Dos na lumabas si Skylight sa fire exit door. Nag-alala siya na baka hindi nito alam kung saan ang CR, kaya mabilis na naglaho ang interes niya sa kaharap na babae. "I've been dying to talk to you," sabi ulit ni Stacy kasabay ng paghawak nito sa kanyang kamay. Kaya nakuha na naman ito ang atensyon niya. Tumingin siya sa exit door at wala nang pumasok ulit doon. Bumuntong hininga siya. Wala tayong dapat pag-usapan. Iyon sana ang sasabihin niya nang mapansin niya ang isang lalaki sa likod na naglalakad patungong exit. Naningkit ang mga mata niya nang makilala kung sino iyon. Kin Torres. Naisip niyang baka nakita nito ang paglabas doon ni Skylight kaya sumunod ito. Hindi maaari. "I'm sorry, Stacy." Tinanggal niya ang kamay ng babae sa kanyang braso at mabilis na naglakad patungong exit. He opened it slowly. Eksaktong narinig niya ang malakas na sigaw ni Adrian. "Huwag kang makikialam dito, Kin!" Sa tapat ng pababang hagdan, nakita niya si Skylight na magulo ang buhok. Halata ang pagtaas-baba ng dibdib nito. Katabi nito si Adrian na may magulo ring buhok at kitang-kita niya ang pagtulak ng huli sa lalaking mukhang umawat sa mga ito. Aksidenteng nahulog si Kin sa ibaba. "Ano yun?" Isang guest ang marahil ay nakarinig sa sigaw nang buksan niya ang pinto, kaya natawag ang pansin nito hanggang sa dumami ang nakiosyoso. Nilapitan ni Dos ang nanginginig na si Skylight. Nakapagsabi pa ito na tumawag sila ng ambulansya. May takot sa mukha nito habang nakatingin sa ibaba. Sa walang malay na lalaki na yakap ng umiiyak na babae. Tatanungin na sana niya kung okay lang si Skylight nang biglang sumigaw ang babae sa ibaba.
Si Skylight. Tinulak ng babae niya ng boyfriend ko. Madaling araw na, ngunit hindi pa siya makatulog. Hindi okay si Skylight nang iuwi niya ito sa apartment. Sinisisi ito ng daddy nito, pati na rin ng parents ni Kim Torres sa nangyari sa huli. Paniwalang paniwala ang mga ito sa gawa-gawang kwento ni Adrian. But he was there. He saw it. Kahit anong mangyari, paninindigan niya ang nakita niya at idedepensa niya si Skylight. Bago siya umalis ng Lee Garden Inn, sinigurado niyang gumagana ang CCTV doon sa parting iyon ng building. Sakto ang anggulo ng kamera na pinangyarihan ng aksidente kaya tiwala siyang magiging maayos din ang lahat. Of course, magiging maayos din ang lahat. Tinitigan niya ang saradong pintuan ng kwarto ni Skylight hanggang sa makatulog na siya. Ba't ka nakangiti? Masaya ka? Nawiwirduhang tanong niya habang pinagmamasdan si Skylight na naghahanda ng breakfast nila. Hindi ito mukhang nakatulog ng maayos, ngunit hindi rin ito mukhang stressed. Normal lang ang itsura nito, kaya nagtataka siya, parang walang nangyari nung nagdaang gabi. Umupo ang babae at hinawakan ang handle ng coffee cup, tsaka ito ngumiti ulit, nang mas magiliw. I'm not smiling because I'm happy. I just felt relieved. Sa akin nakaturong lahat ng mga hintuturo nila, pero may isang hindi. May isang naniniwala sa akin, kaya nakatulog din ako ng maayos kagabi pagkatapos ng mahabang pag-iisip. Dahil sa sinabing iyon nito, nagawa na rin niyang ngitian ito. Gumaan na rin ang loob niya nang malaman na naisip siya nito noong nagdaang gabi, kaya naging maayos ang tulog nito. It was such a relief. Nasaksihan ko man yun nangyari o hindi, sa'yo pa rin ako maniniwala. What he said is true. What he said is right to say. Sinabi niya iyon upang lalong gumaan ang pakiramdam ng babae. At hindi nga siya nagkamali, nakakain ito ng maayos at naging kalmado ito ng mga sumunod na oras, hanggang sa may kumatok. Nasa loob ng kwarto si Skylight, kaya siya na ang nagbukas ng pinto. Dito ba nakatira si Miss Skylight, Ong? Kumabog ng malakas ang dibdib niya nang makita ang dalawang taong nakasuot ng parehong uniforme sa labas ng pintuan. Their uniform were blue. There are badge and pins on them. And on their waist were guns. May hawak na papel ang isa sa kanila. Dito nga. Kalmado niyang sabi. May dala kaming warrant of arrest na iniimbitahan namin siya sa presinto. Nagsampa ng kaso ang pamilya Torres at si Miss Adrian Ong laban sa kanya. Nandyan ba siya? Tatawagin palang dapat sana niya si Skylight nang maramdaman na niya ang presensya nito sa kanyang likod. Papusasan niyo ba ako? Ito ang una nitong tinanong nang lingunin niya ito. Nakita niya sa mga mata nito ang mabigat na pag-aalala at takot. Kung sasama kayo ng maayos, hindi na kailangan. Sagot ng pulis. Tumango-tango si Skylight bago ito humakbang palabas ng kanyang apartment. Nang nasa gitna na ito ng mga pulis, tumingin ito sa kanya. Tawagan mo si Melvin. Alam na niya ang gagawin niya kapag sinabi mong nangyari. Tsaka, tumingin ito sa loob bago muling umangat ang mga mata nito sa kanya. Ikaw munang bahala kay Ayus. Tatawag ako ng lawyer. Sabi ni Dos. May lawyer ako. Si Melvin ang bahala dun. If you need money, naroon sa bag ko ang wallet. Tinawagan agad niya si Melvin, 20 minutes pagkatapos dalhin ng mga pulis si Skylight. Kinaragan niya ang baby nito at lumabas ng bahay. He rode a taxi to Love Street, kung saan ang bahay nila. Mabuti na lang at hindi pa nakakaalis ang mama niya ng mga oras na yon. Ma! Sigaw niya. Pipigilan na dapat siya ng isang maid sa pagpasok nang mapansin nitong may dala-dala siyang baby. Mama! Muli niyang sigaw. Nagising ang baby at nagsimulang umiyak. Nataranta siya kaya niya tinawag muli ang kanyang nanay. Ano ba? Sigaw nito sa taas nang makalabas ito mula sa master's bedroom. Nung una, nakalukot ang noon nito, ngunit nang marinig siguro nito ang iyak ng bata ay biglang naging maamo ang mukha nito. Oh my God, Dos! Bakit siya umiiyak? Pahayag nito habang bumababa ng hagdan. Mabilis itong lumapit sa kanila at kinarga ang bata. Kung makasigaw ka naman kasi parang may sunog. Umiyak tuloy siya. Hay nako, kagwapo naman pala ng anak ni Skylight. Oh baby, tama na, tama na.
Ma, pwede niyo bang tawagan si Attorney Magsaysay? Nakausap ko lang siya kanina sa telepono. Bakit? Tanong nito habang hiniheli ang patuloy sa pag-iyak na bata. Sinampahan nila ng kaso si Skylight dahil dun sa nangyari kagabi. Ano? Saglit na nagulat ang matanda. But Attorney Magsaysay just informed me na hinire siya ni Mr. Ismael Torres para sa isang kaso. I don't think he can handle 2 cases at the same time. Torres? Yes. Oh. Napatigil pansamantala si Mrs. Madrigal. Tila ba may naalala ito. Anak pala niya yung nahulog sa hagdan. Oh God, paano yun? Naunahan tayo. Pero kung magigising naman yung lalaki, syempre sasabihin niyang totoo. Unless magkakaroon ng problema sa memorya niya. Tama ang mama niya. Naisip rin niya ang bagay na iyon. Seems like he has no choice but to let the case go to court and to let Skylight to be detained for the meantime. Pansamantala lang, hindi siya papayag na mangibabaw ang kasinungalingan sa batas. Naroon siya upang tumulong sa babae. Tama. Ma, dito muna si Ayus. Kayo munang bahala sa kanya ha. Tatayo akong witness para kay Skylight. Kampante niyang iniwan ang bata sa pangangalaga ng kanyang ina. First day of court trial. Nasampahan ng kasong assault si Skylight at hindi kaya ni Dos na basta na lang tumahimik. Lumapit siya sa lawyer ng babae at sa prosecutor na may hawak ng kaso upang itayo niya ang kanyang sarili bilang witness. Meron siyang hawak na alas. Inutusan niya si Gian kasama ng inspector na kumuha ng CCTV footage mula sa Lee Garden Inn, kaya kampante siyang sumampa sa harap ng judge na magsasabi siya ng totoo at pawang katotohanan lamang. He confidently sat on the top front of the courtroom. Siya ang unang witness na maglalahad ng kwento at susunod si Adrian. Tinitingnan niya si Skylight sa baba. Katabi nito ang lawyer nito. Sa unahan ng kabilang hanay naman ng upuan ay nakaupo sina Adrian, ang parents nito at parents ni Kin. Unconscious pa rin ang huli hanggang ngayon dahil nagka-hemorrhage ang ulo nito kaya hindi pa nito makukuhanan ng pahayag. Gayunpaman, hindi na mahalaga iyon. Darating ang pinakamatibay na ebidensyang magpapatunay ng totoong nangyari. Attorney Francisco, maari mo nang simulan ng pagtatanong sa witness. Pagbibigay permiso ng judge. Tumayo si Attorney Francisco, ang lawyer ni Skylight, at pumunta sa harapan ni Dylan Eros. Huminga ng malalim ang huli bago nagsalita ang lawyer. Mr. Dylan Eros Madrigal, maaray mo bang ilahad ang kabuuan ng mga eksenang nakita mo nang dumating ka sa pinangyarihan ng sinasabi nilang assault? Tumango siya. Nagpaalam sa akin si Skylight na magsi-CR siya, pero nakita ko siyang lumabas sa exit door. Naisip kong baka hindi niya alam kung saan ang CR, kaya sinundan ko siya. Pero naunang lumabas si Kin Torres. Pagbukas ko ng pinto, narinig ko kaagad ang pagsisigaw ni Miss Adrian Ong. Naalala mo ba kung anong isinigaw niya? Tumango ulit siya. Huwag kang makialam dito, Kin. Batid ko na noon na nag-aaway sina Adrian at Skylight dahil magulo na ang mga buhok nila at sinubukan silang awatin ni Kin Torres. Pagkatapos, sumigaw si Adrian. Itinulak niya ang lalaki. Natapilok ang lalaki sa may hagdanan at nawala ng balanse kaya ito nahulog. Kung ganoon, si Adrian Ong ang nagtulak sa biktima at hindi si Skylight Ong. Tanong ng lawyer bilang paglilinaw. Tama, si Adrian at hindi si Skylight. Mariin niyang pahayag. Hindi totoo yan. Masyadong defensive na sigaw ni Adrian mula sa baba. Nakatayo na ito at pilit inaawat ng pamilya nito. You're lying! Your Honor, he's lying. Of course, he would defend and cover up Skylight cause they're lovers. Nagsisinungaling lang siya. Pinatahimik ng judge ang lahat at tinawag nito ang lawyer ng kabilang kampo na si Attorney Magsaysay, na private lawyer naman ng kanyang pamilya, kaya kilalang kilala niya ito. Kaya hindi na siya nagtaka nung hindi ito makatingin sa kanya ng diretso.
The woman on the left row was quietly sitting and waiting for the right justice. Kalmado lang ito. Ni minsan, hindi niya ito narinig na nag-freak out upang idepensa ang kanyang sarili. Tama na yung isang beses nitong sinabi na wala itong kasalanan sa kalmadong pananalita. Iyon ang pagkakaiba nito sa babaeng nasa kabilang panig at panayang depensa sa sarili. Kung titingnan si Adrian ng taong may mapanuring mata at utak, mahalata nitong guilty ito. Your Honor, pag-uumpisa ni Attorney Magsaysay. May punto ang kliyente ko. Hindi natin pwedeng basta-bastang pakinggan at paniwalaan ang mga pahayag ni Mr. Madrigal dahil maaaring ang gawa-gawa lang nito ang kwento upang pagtagpan ng katotohanan na si Miss Skylight Ong nga ang nagtulak sa biktima. Boyfriend ni Skylight si Mr. Madrigal. Nagtataka nga ako kung bakit hindi tinanong ni Attorney Francisco kanina kung anong relasyon nito sa akusado. Ngunit naniniwala akong hindi naman ito itatanggi ni Mr. Madrigal. Tumingin si Attorney Magsaysay sa kanya. Hindi ba? Tumango siya at tinitigan ng mabuti ang lawyer. Umiwas naman agad ito ng tingin. Kung totoo nga ang sinasabi mo, Mr. Madrigal, kailangan namin ng matibay na ebidensyang magpapatunay na hindi ka gumagawa ng kwento. May maibibigay ka ba? He confidently nodded. Tiwala siyang magagawa ni Gian ang hinihingi niyang pabor dito. Merong CCTV sa lugar na yon at alam kong nakuha ang lahat ng mga pangyayari. Kailangan lang natin hingi ng footage sa pamunuan ng inn at matatapos na ang lahat ng ito. Alam kong aksidente yung nangyari. Alam kong hindi sinadya ni Adrian ang pagtulak sa boyfriend niya at hindi niya yun ginusto. Tumingin siya sa baba at pinagmasdan ang nanlilisik na mga mata ng babae. Ang mali lang niya ay yung sisisihin niya at ituturo ang ibang tao. Hindi yun makatarungan. Your Honor. Lumipat ang mga mata niya sa isang prosecutor sa gilid. Ito yung may hawak sa kaso. Ito rin ang kinausap niya kahapon tungkol sa pagtayo niya bilang witness at dito rin niya ipinaalam ang tungkol sa CCTV. Nakapag-imbista na kami sa Lee Garden Inn, particular sa exit area. Nakausap na rin namin ang manager doon. Isang buwan nang hindi gumagana ang CCTVs nila sa may hagdan kaya wala kaming nakuhang footage. Bahagyang umanga si Dos dahil sa narinig. Imposible. Nang tingnan niya iyon bago sila umalis ni Skylight sa lugar ay may ilaw iyong pula na lens. Imposibleng hindi iyon gumagana. Objection, Your Honor. Madiin niyang wika. Sigurado akong gumagana ang CCTV sa pinangyarihan ng aksidente nung gabing iyon. Sinasabi mo bang nagsisinungaling ang general manager ng inn? Mausisang tanong ni Attorney Magsaysay. Maaring may nakausap na si Adrian Ong sa inn at ipinatagong footage bago pa man nakapunta ang mga investigador. Maaring pinagtatakpan lang din siya ng manager. Napamura siya ng taimtim. Naroon siya eh. Hawak na dapat niyang ebidensya. Napakawalan pa niya. Sabihin na nating wala talagang footage. Nasira talagang CCTV. Wika ng lawyer. Ano pa ang maipapakita mong pagpapatunay sa salaysay mo, Mr. Madrigal? Napatitig siya kay Attorney Magsaysay nang matama. Mula bata pa, kilala na niya ito bilang scholar ng kanyang lola hanggang sa makatapos ito ng law. Legal consultant din ito ng kanyang mga magulang. Magkakilala sila, kaya dapat alam nito kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. O pinaninindigan lang nito ang pag-hire dito ng mga kliyente nito. Nothing certain. He's only sure of one thing. Ilalaban niya ang kaso hanggang sa mapatunayang inosente si Skylight. Umayos siya sa pag-upo at nag-unat ng likod. Si Adrian, nasa mga bibig niya ang patunay. Malakas ang loob na pahayag niya. Nakita niya ang pagtataka sa mukha ng lawyer na kaharap niya at maski sa mga tao roon. Marahil ay iniisip ng mga iyon kung paanong nasa bibig ni Adrian ang patunay. Kung mariin naman itong itinatanggi ang akusasyon niya. They must be thinking that he's a big fool that moment. But his confidence didn't stop him. Nang madatnan ng mga taong pangyayari, isinigaw agad ni Adrian na si Skylight ang nagtulak sa boyfriend niya. Gayong wala namang nagtatanong. Nang ipahayag niya iyon,
Lumitaw ang kuryosidad sa mukha ni Atty. Magsaysay. Kapagkuhan ay naningkit ang mga mata nito. Hindi yun sapat na basihan. Malamang natakot lang ang kliyente ko na baka sisihin siya kaagad kaya sinabi na niya iyon. Mali ka, attorney. He abruptly insisted. Kung ikaw ang nasa posisyon ni Adrian nung gabing iyon at nasa kandungan mo ang naaksidenteng asawa o anak mo, una mo bang iisipin ang paninisi ng iba kaysa sa kapakanan niya? Kung ikaw ay isang doktor at nasa harapan mo ang nag-aagaw buhay na pasyente, uunahin mo pa bang asikusuhin ang dahilan kung bakit nag-aagaw buhay ito bago ang pagsalba rito? Paglapit ko kay Skylight nung gabing yun, ang unang sinabi niya, tumawag kayo ng ambulansya. Hindi lang akong nakarinig, kundi ang iba pang guest ng party. Samantalang ang isinigaw ni Adrian ay pawang paninisi, habang alam naman niyang wala nang malayang lalaking hawak niya. Hindi lang akong nakarinig, marami kami. Uulitin ko, Atty. Magsaysay. Kung ikaw ba ang nasa posisyon ni Adrian, gagawin mo ba ang ginawa niya? Huminga ng malalim ang lawyer. Hindi. Sagot nito. Uunahin ko ang kaligtasan ng mahal ko sa buhay o pasyente ko kung isa man akong doktor. Tapos ay humarap ito sa judge. Pero Your Honor, hindi pa rin iyon sapat na basihan kahit na makuha man natin ang testamento ng mga taong nakarinig niyon. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. At hanggat wala tayo nun, si Skylight Ong pa rin ang akusado. Napapikit at napahinga ng malalim si Dylan Eros. Gayunpaman, hindi pa tapos ang paglilitis. Hindi man sila nanalo ngayon, may iba pang araw pa naman at hindi niya hahayaang magtagal pa ang kaso. Bago matapos ang trial nung araw na iyon, napatingin siya kay Skylight. Nakangiti ito sa kanya, nakangiti ito ng maganda. Paglabas nila ng courtroom, nagulat siya at nanigas nang bigla na lang siya nitong iniyakap. Pumulupot ang payat nitong mga kamay sa kanyang katawan. Mas matalino ka pa pala kaysa sa investigating lawyer. Mahina nitong pahayag, tsaka nito hinigpitan ng yakap. Para naman siyang tinamaan ng kidlat at hindi na nakagalaw pa. Thank you so much, Dos.